Right, magandang umaga dyan sa inyong mga kakoral. Eto, umaga dito sa UK. Eto na yung routine ko tuwing umaga. Lalabas ako nitong mga alaga ko. Dalawang alaga akong makulit. Kailangan nilang pumupo at umihi. Tsaka iba rin yung nakakalabas yung mga alaga akong aso araw-araw. Kasi hindi naman pwedeng parati na lang sila nasa bahay. And kailangan pag tumais sila sa kalsada, dinadakot nila yung mga tae ng aso nila. Kahit saan yan tumais sa kalsada, obligado kang dakotin. Kahapon galing tayo ng Northwich Market Day. And at sabi ko nga andun na rin lang kami kahapon. So kahit pa paano nakapag grocery ako kahit isang item lang. At andito naman tayo sa Asda. At andito na rin lang tayo. Grocery na rin tayo. Itong kanilang meat section, no? Pork, chicken, beef, andito lahat. Ito may mga marinated chicken na, pork. Filled meat meron din, lamb meron din, no? Muna hanapin ko muna ang itlog. Saan ba nakapwestong itlog dito? Saan ang mga itlog? Alimpiya na, hindi kasi ako namimili, palaging asawa ko eh. Kasi ako pag namimili, nainit ang ulo ko pag hindi ko makita yung aking bibilin. Excuse me, where's the eggs? Eggs? Yeah. Just down this way, love. Have to ask, di natin alam. Just on the left after the milk. Thank you. Okay. Right, dito tayo tinuro. Ayun, ang itlog. Ayan, eto. Ay, okidoki. Magkano ga ang itlog? Ito, ang binibili ng asawa ko. Magkano isang pack? Minsan kasi may mga basag. So, may balahibo pa, oh. Fresh talaga. Ilan bibilin ko? Isa. Bahala ka, magkano ka? Simula nung anyway, tara, let's go. Ito lang naman bibilin ko kasi yung misis ko siya palagi ang namimili. Meron ba ritong self-checkout? I think meron. Doon na lang tayo para mas mabilis. Pagkatapos na ilabas ko itong mga alaga ko, mamaya po mag-grocery uli ako dito lang sa malapit sa bahay. Magdadrive lang tayo malapit. Bibili naman ako ng mga pambaong ko sa trabaho. Kahit 10 to 15 minutes mailabas ko lang sila, itong mga alaga ko, malaking bagay na para sa kanila yon. Kasi may trabaho ako mamaya, so kahit papano nailabas ko na sila, nakaihi na, nakatae na, kumbaga bago ko sila iwan mamaya kasi papasok na ako sa trabaho. Natae din naman sa bahay, tsaka naihi din naman sa bahay. Meron silang inco sheet sa flooring, kaya marunong naman itong mga alaga ko. Pero iba pa rin yung naiilabas sila. Masigla pati pagka nakakalabas sila. Come on, taho, ube. Maya maya uwi na tayo, limited lang yung time ko. Alright, let's go. Come on, let's go. Keep walking. Come on, taho, ube. Go on. Ayo, may pigeon, taho, ube. Hey, habulin mo yung pigeon. Oh, yun. Uwi na kami kasi limited lang yung time ko. Mamaya may pasok na ako. Ube, sit. Sit. Okay. Lilinisan ko naman kayo. Yan yung routine namin sa umaga. Pagkatapos ilabas, siyempre madumi yung paa. Lilinisan ko. Makulit tong isa na to eh. Sit.
Lilinisan na, ha? Kung ano-ano na namang inamoy mo. Kami. Punasan. Wet wipes pa kayo. I should give me you po. Okay. Ang kulit. Para pagkatapos nito, makakain na kayo. Punas ang pisisay. Kayo umihi. Punas ang pisisay. Punas ang pisisay. Lilinisan namin to. Pinapabanguhan pa yan. Tapo. Kasi, allowed silang umakyat ng yun ng couch namin. Tsaka ng bed namin mag-asawa. Doon yan natutulog. Pag natutulog kami, pasiping namin to. So, nguso. Ayan ang nguso. Yan. Punas ang pisisay kami. Punas ang pisisay. Punas ang pisisay. Okay, diba na? Tapos silang ipasyal, papakainin ko na. At kunin natin pagkain ng alaga ko. Araw-araw ang pagkain yan, bukod dun sa kibble, hinahaluan namin siya ng fried chicken. Tapos, iinitin na lang natin sa microwave. Yan ang pagkain nila. Ihahalo ko lang yung fried chicken dito sa pagkain nila. Swerte to, mga alaga kong ito, fried chicken pa eh. Pihikan pa yan, yung lagay na yan. Yun yung routine ko dito araw-araw pag walang pasok. Minsan nagluluto. Kasi yung asawa ko galing sa 12-hour shift sa ospital panggabi. So dadating yan, tutulog. Gikising, kakain yan. Kailangan na may pagkain na. Ganun ang buhay dito sa UK. Mahirap. Wala ritong katulong. So ayan, hahalo na natin dito yung chicken. Natin yung isa. Kain na ikaw. Ube. Ube. Yan. Sa'yo yan. Kain na. Taho. Come here. You will. Come here. Dito ako kumain. Come on. Yan. Napakain na natin yung mga alaga ko. Naipasyal na natin. Ang gagawin ko ngayon, pupunta naman ako ng grocery. Bibili ako ng pagkain ko for the whole week. Kasi hindi ako dito nagla-lunch, sa trabaho ako nagla-lunch. And syempre pagkatapos natin mag-grocery, magpapagasolina naman ako. Konsumo natin gasolina for the whole week. Dumi ng kotse ko. Kita niyo siguro guys sa windshield. Hindi na ako nakapaglinis kahapon kasi mas inuna kong paltan yung brake light. Hindi ko na rin pinakita sa inyo guys kasi ilang beses na rin naman ako nakapag-upload ng pagpapalit ng brake light itong sasakyan ko. Hindi ko na dinadala sa garage kasi ang hirap. Hanap ko pa ng available na slot. So ako na lang nagpapalit pagka mga minor lang. Mga ilaw ako na. Turn right. Turn right. Then, at the end of the road, turn right. Turn right. Hindi ko na nabago yung setup ng satnav. Itong satnav kasi at saka itong dashboard cam ko, iisa yung saksakan niya, kaya pag nabuhay yung isa, pag na-turn on yung isa, pareho yan na bukas. After 300 yards, turn Importante right. kasi sa akin yung dashboard cam, kaya lagi siya naka-on. You know, para siguro kung may accident, at least meron kang video.
Puro fruits lang tsaka bread ang kukunin ko. Kaso yung mga saging naman puro hinog na. Kailangan ko nitong apple. Kuha tayong isa. Okay. Palaman sa bread. Chorizo. Kuha tayo ng cheese. Spreadable cheese. Yeah, no sugar. No sugar. Okay. Nahilig ako sa matured cheddar cheese. May nabili tayong cheese sa market day. Nagustuhan ko siya itong vintage cheddar kasi kaya lang hindi ganito yung brand. Well anyway, tikman natin to. Vintage cheddar. Ayan, tingnan natin to. Self checkout na lang tayo para mas mabilis. Pagasolina nga pala ako. Dito na ako nagpapagasolina sa malapit sa bahay. Ayan ang gasoline station, oh. Malapit lang to sa bahay. Alright, salad tayo. Unleaded, 139.99. Hindi dito uso ang mga nagseservice sa gasoline station, kanya-kanya salin dito.